napakaganda ng topic natin sa umagang ito. Our guest today is the consultant of Congressman Eupoldo Paul Batawil, the House of Congress, Ay, 2nd kaibigan District, ko siya. Pangasinan. Yes, talaga. kasi Di ba kilala kanina ko si binanggit ko Gina. din? PMA year siya. Graduate of 1979. At saka yung asawa niya kasi, si Gina, kaibigan ng kapatid ko si Roxanne. Oh, at siya din ang founding chairman of Baybayin, Buhayin, and Taclobo Baybayin Incorporated. Good morning and welcome to Rise and Shine, Mr. J. Enaje. Good morning Good po. morning, Jay. Sa inyong lahat at napapaligiran ng magagandang babae. Salamat naman. Ayan. Show ninyo, Rise Accept and naman. Shine. Thank you. Talaga, maraming salamat. Walang Marami na po pagbibilang. naman yan. Marami na po na kaming narinig. Sa makatotohanan Makatotohanan po talaga yan. Okay, umpisahan na kaagad natin. Kasi pagka sinabi natin baybayin, eto ang pagkakaintindi ko, baybayin, tahakin o puntahan. Pag Correct. sinabing baybay, Ako din. paano ang pagbabaybayin to? Pangalan. Pero ano ba talagang ibig sabihin sa inyo ng baybayin? So, una sa lahat, ang baybayin ay ang ating sinauna na wikang panulat. Ang wika kasi ay may dalawang bahagi. Pasalita, spoken, which is auditory. Pero the second part na nanineglect natin is the writing, which is visual. Kasi isusulat mo siya eh. At parang babalik na naman tayo sa anong nauna, itlog o manok. Although scientifically, manok dahil... Biblically also, God made biblically. At saka God made the animals, hindi naman God made the eggs. Yeah, kaya nga. I was Pero yun nga lang, gusto ko lang simulan doon sa Central Library ng UST. May nakalagay doon, napakalaking sinulat na quotation ni Jose Rizal. Okay. Ang sabi niya ron, while a people preserve its language, it preserves the marks of liberty. Napakalaki niyan sa Central Library ng UST. Sa Tagalog, sabi yung ganon, kung isasali natin, ito yung sinulat niya sa El Filibusterismo noong 1887. Sabi niya, ang isang bayang nag-iingat ng kanyang wika, taglay niya ang tanda ng kalayaan. So kaya, pag pinag-usapan natin ng baybayin, ang tinutukoy natin wika, pero specific, pasulat. Pasulat. Pasulat, We hindi have yung our national verbal. language spoken, but we don't have a law na national script like the Japan, the Hiragana, Katakana Kanji, the Hangul of Korea, the Devanagari of India, the Sanskrit of India also, the Arabic of the Middle East. Middle East, Okay, yeah. so ang tawag dyan, baybayin. Baybayin. Pero bakit ang iba, ang tawag nila, alibata? Alibata, okay. 100 years ago, 1914, merong isang professor ng pangalan si Professor Paul Versosa. He attended, isa siyang linguist eh. He attended na conference sa Amerika, linguistic conference. Pero bago siya dumating doon, sa kanyang research, akala niya, nakita na niya kasi very visible yung writing eh. Sa nakita niya, sabi niya, kahawig ng sulat natin, ang sulat ng Arabic. Totoo. Ang sulat ng Arabic, alif, ba. Yun ang alif, ba. Doon din galing yung salitang alphabet. Doon din galing sa Greek, di ba? Alpha, beta. Okay? Alpha, So beta. sabi niya ngayon, ang ating wikang panulat, bago dumating ang Kastila, so kinoy niya yung word na yun noong 1914, alibata. So pagbalik niya sa Pilipinas, syempre yun ang balita. Merong news, merong linguist conference sa bahagi ng Amerika. Pagbalik dito, yun ang na-popularize, alibata. So dahil walang nagko-correct, yan ang Kaya doon ginamit. na, Pero alibata. lumabas eh, parang tamang mali. Ibig sabihin, lumabas yung tamang character, pero yung term mali. Ngayon lang kinorek. Even the DepEd, the KWF, the NCCA, and our government, yung ating official gazette doon, kasi sinasabi nila, hindi alibata, kundi baybayin. Okay. So, sir, doon din ba nagsimula ang baybayin? O saan talaga origin ito? Kung titignan natin, way back before the Spanish came, kaya nga ang tawag natin dito pre-Hispanic, merong mga evidences. Ako ay taga Rizal, although Marikina is part of Rizal dati, meron dong isang cave, ang tawag ay petroglyphs. Nag-iisa lang yon. According sa data sa carbon dating ng National Museum, this is 3,000 BC. Eh may mga baybayin writing doon eh.
na hindi rin alam kasi wala nga nagpapaliwanag eh. Then recently, meron kaming mga findings doon through the help of Dr. Bonifacio Comandante, isa sa mga kasama namin dito. May mga evidences, in fact, na ano na nga yun, na feature na sa isang PB documentary, yung Angono Petroglyphs. Kaya siya petroglyphs, writing sa stone. It's like the hieroglyphs of Egypt. Writing siya eh. Eh, wala namang papel pa noon eh. Yes. So, you write on the Spell wall. hieroglyphics. You write on the bamboo and bago pa na-discover ang paper ng So, Chinese. ito ba pinag-aaralan na sa mga eskwelahan? Yun ang aming pinupush ngayon. There is a pending bill. Ang advocacy ng Baybayin Buhayin ay legislation, una sa lahat, and education. Kaya umiikot ako sa iba't ibang DepEd or division sa NCR, Rizal, Quezon City, and now magkakaroon nga ng First National Summit sa April 9 to 11 sa Pangasinan. Kasi pag walang batas, ang tao sa Pilipinas hindi na nga, may batas na nga, hindi pa sumusunod eh. Correct. Lalo na yung walang batas. So hindi siya required. So lalo na pumasok ang K-12, naiwan si Baybayin. Si K-12, merong nagsusulong ng mother tongue base, kaya wikang kinagisnan. Na isama, para kasabay namin siyang batas sa Congress, under Congressman Batawil, itong mother tongue base kay Congressman Ginugondo. Ang nangyari, nung na-approve yung K-12, na isingit itong mother tongue base. Kaya nga, sa iba't ibang lugar ng region, di ba? Kung Bicolano yan, Bicolano ang mode. Kung Ilocano, Ilocano. Pero different writing, meron ding equivalent. Jay, ito ba yung baybayin? Ito yung mga... Yun na nga, pakita Yeah. natin. Parang siyang steno, di ba? Yes, Jay, and I want to ask, yung sa barong mo, yan rin ba Ito yun? yun. Oo, yan din. Dahil advocate ako ng Galing, baybayin, ah. so lahat ng aking barong, I usually talaga wear officially barong. Hindi ako nagtatay or bibira lang. No? Pero ang tawag ko rito, baybayin barong. Yeah, and So, sino gumawa? Ang galing naman yan. Medyo Siyempre mahirap. sa Lumban, ano na lang yon para... Magkano? Hindi kasi ang mga embroiderer ng barong, Oo. ano yan, mga handmade. Kahit anong ibigay niyo sa kanilang design, Kaya. iboborda nila, ikaw magbigay ng At syempre, design. yung design na may pattern, madali. Yun na But nga. ito, iba't iba talaga yung Yes. sinulat eh. Kasi nga ang baybayin ay different ang style ng pagsulat, pero almost the same ang stroke. Parang sa computer, nasa computer na rin ang kaya nga meron kaming Ganda, keyboard sticker yes, dito, di ba? keyboard stickers. Sa ibang country, ayan, ang sulat ni Jose Rizal. Nilabas namin ng 150 years na si Rizal is Di ba expert parang ano? in baybayin. Parang ang hirap ng baybayin kasi kita mo ha, isang letter lang, A. Oh. Ganito kaagad ang pagsulat. A, paano ko halimbawa isang word na isusulat mo? So, napakahaba parang... Yung vowel is A, E, I, O, U. Pero yung consonant is ba, kada. Mas nasi-shorten nga eh. Kasi we are syllabary, consonant vowel. Kaya hindi tayo B, ba. Hindi tayo K, ka. Hindi tayo da. O hindi tayo D, da. O, automatic meron Tagalog na siyang Tagalog A, dahil consonant vowel. Ngayon, change mo lang siya sa E and I by using yung marking niya, yung tinatawag na kudlit sa taas, or sa ilalim, kung O or U, or idadrop mo yung vowel by using cross. Okay. So, yun ang... So, do you think importante itong matutunan ng mga tao? Yes, dahil Okay. ito yung ating identity. Okay, kung importante yan, bakit napabayaan? Kung napabayaan dahil we are colonized country. This is pre-Hispanic. When the colonizer came, anong date? 1521. So doon tayo mag-start. Eh, ang Spaniards, inaral nila ang baybayin ng 100 years before they came out with a dictionary, Vocabulario de la Lengua Tagala. So 100 years. If a colonizer conquer or colonize a country or a place, Okay. ang papasok nila yung kanilang culture. Yung kanilang papasok nila yung education nila. That's why we use alphabet. After 400 years of Spanish colonization, anong pumalit? America. Alphabet din ang gamit. So, kaya bihasang-bihasa ang Pinoy sa paggamit ng alphabet eh, pagsalita ng English. Dati ang lingua franca, Spanish. Pumalit ang America, English. Pero the same writing, alphabet. Kaya nawala. Napabayaan. Hindi na ipasok sa school. Sir, anong kahalagahan ng baybayin? Yun nga, una is identity. Parang, Truly Filipino. alam mo, ang Pinoy, pag hindi siya nakalabas ng bansa, ako kasi, for the past 15 years,
nakapag-travel ako eh. Hindi naman all over, pero especially sa Asia na may mga writing system. Punta ka sa China, maliligaw ka kasi ang sulat Chinese. Yes. Punta ka sa Korea, maliligaw ka kasi sulat Koreano, Hangul. Punta ka sa Japan, maliligaw ka kasi sulat Hapon. Punta ka sa Pilipinas, hindi ka maliligaw kasi sulat alphabet, salita English. Pag tinagalog mo nga, galit pa sila. So, sa akin, napakahalaga itong baybay na to na maibalik una sa school, maging batas, then may development ng language eh. That's why even the Japanese, they need to invent, they have a national script na tinatawag na system para yung kanilang original writing, which is hiragana, pero kinolonize din sila ng ilang taon ng mga Chinese, kaya sila nagkaroon ng kana, which is Chinese katakana. Then they invented another term, kanji, to use for the technical word or mga brand name. Kaya sa pagbasa mo ng dyaryo o magazine ng Hapon, sa kalang mga ads, kita mo lahat yung tatlo na yun. And the Japanese knew it. Alam nila, hiragana, katakana, kanji. Ang Pinoy, alam din yun. Kasi dati, ano tayo, di ba? Colonizing tayo ng Hapon, kung natuloy. Oh, pero tanungin mo ngayon ng baybayin, ano itong sulat na to, hindi nila napakahaba mahuli. ng topic na dapat natin pag-usapan dito sa baybayin na to. Kaso wala na tayong oras. Yes. Kasi meron pa siya ditong, may pera, no? Dahil nandiyan daw talaga Oo. yung baybayin. Siguro meron tayong part 2 nito. Kaya, Baka part 2, yung pera pwedeng pamigay mo na lang. hindi ka And then teaching part 2 magbigay. Basta ito lang kasi highlight ngayon ng Bangko Sentral. Oh, thank you. Because meron siyang baybayin na Filipino, pero sa harap, kalahati yung design, sa likod kalahati. Pero pag tinignan mo siya sa light, napakaliwanag ng word na Filipino in baybayin. Tanong, bakit si Central Bank hindi kailangan ng batas, nilagay niya sa security feature ng new generation? Okay. At wala nakakaalam. Okay, sige. Mr. J, bumalik ka dito para pag-usapan pa natin Thank yung you iba, very ha? much. Sana bago galing. Thank dumating you, ang buwan Mr. ng wika, Linggo ng wika. buwan na. Buwan Hindi na. lang linggo. Hindi na. It's August. Okay. The whole month of August. Alright. Kaya, Yes, congratulations. ano lang namin yung aming Baybayin Summit. Okay, go Linggo ahead, sir. yun. Oh, sige po. Salamat sa time and in-invite namin lahat ng educator, teachers, if you're principal o head ng Arling Panlipunan o Filipino. We have the first Baybayin Summit sa Lingayen, Pangasinan sa Season Auditorium, April 9 to 11. Kaya pwede kayong mag-register, pwede niyong i-like sa Facebook yung Baybayin Summit 2015. Alright. So, sana, We're proud to be Filipinos. yes, thank you very much. Thank you, Mr. Nay. Thank you. And hello po kay Congressman Batawil. Pwede ko rin Yes. siyang inyo rin imbitahin. Yes. Sasama ko siya next Oh, time. ito, sa Okay, iyo na okay. to. Ay, Salamat sa sa atin na pag-guest daw. nyo. Sa iyo na yung